Maraming salamat po, Ma'am Vice President Sara. Hindi lang kayo naging aliado sa politika, kung hindi isang tunay na kaibigan na maaasahan. Ang inyong pagkakaibigan ay isang bagay na lubos naming pinahahalagahan ng aming pamilya. Kumbaga, may hoarding ho sa tawas sa ating bansa. Dahil sila po ay nakikita ho nila, ramdam nila mga kabataan na seryoso ho sa pakikipaglaban si Tatay Digong Duterte sa mga durugista. The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this. Nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I want to know. PRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-anin na tayo. It the okay. It's Ay, sa milyonaryo, sama-sama tayo. Babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabataan. Magandang buhay. Kamusta ho ang lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan pa rin mga kabalitaan. At salamat ho sa inyong walang sawang tumutok or pagtutok dito ho sa ating munting bahay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo na ho itong bahay nito. At para labanan natin yung mga gustong gumurgor sa ating munting bahay, paki-open na lang po yung ating notification bell or pindutin ang ating notification bell. Paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at i-share nyo na rin po mga kabalitaan. At huwag nyo lang pong i-skip yung ads na inyo mapapanood sa video ho natin dito sa ating munting bahay. At ngayon naman po sa oras na ito ay pag-uusapan ho natin itong nabanggit ni former First Lady. Wala na iba ho yung mama at mami or nanay ni Amy Marcos. Hindi si Imelda Papin ha. Si Imelda Marcos mga kabalitaan. And then of course, itong si Camille Villar ay nagpapasalamat kay VP Sara Duterte at talagang walang iwanan ayon pa sa kanya mga kabalitaan. At itong pinagmamayabang ho ng Duterte, ng Bongit administration, kung makikita nyo po mga kabalitaan sa ating screen, i-explain ho natin yan kasi nga pinagmamalaki ho nila na mas marami daw na mga na-confiscate na mga tawas na nagkakalaga ho ng 43.8 billion pesos kumpara di umano sa administrasyon ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Pero bago tayo magsimula mga kabalitaan, huwag nyo pong kalimutan i-share nyo na po ang video ito at pasasalamatan din natin yung mga nasa bahay natin lagi na nakatambay mga kabalitaan. Kung gusto nyo pong mag-join, join na ho kayo dito sa ating bahay para araw-araw ho natin kayong babanggitin at papasasalamatan. Gaya na lang nila ni Boss Romeo de los Rios, Rosana Concepcion at Elijah TV mga kabalitaan. Kabisayan ug Mindanao, Luzon, saan mang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa inyo. Sisimulan ho natin dito yung ating paksa kay Senador Camille Villar mga kabalitaan. Magandang araw po. Ito po si Camille Villar at taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat and above all sa ating minamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po, Ma'am Vice President Sara, sa matatag na suporta at tiwala mula simula hanggang dulo ng laban na ito. Hindi lang kayo naging aliado sa politika, kung hindi isang tunay na kaibigan na maaasahan sa bawat hakbang. Alam kong hindi naging madali ang lahat, pero nariyan kayo. Maaasahan sa lahat, tahimik man o hayag ang laban. Salamat din dahil pinaalala niyo po sa akin na merong Diyos na dapat magdasal po tayo at malalampasan po natin ang lahat. Ang inyong pagkakaibigan ay isang bagay na lubos naming pinahahalagahan ng aming pamilya.
At habang hinaharap natin ang mas malaking responsibilidad para sa bayan, asahan ninyo ang aking buong puso sa paglilingkod. Again, maraming salamat po, VP Inday Sara. Isang karangalan po sa akin. Alright, so yun po, narinig na ho natin ang pagpapasalamat nitong si Camille Villar at kung sa isang salita na sinasabi niya dito ay pinakamahalaga ho ito, yung pinahahalagahan ho namin kayo sa aming pamilya. Ibig sabihin ho nun mga kabalitaan, kung impeachment trial na ho, kung oras na ho sa impeachment, ay hindi na nila ma-convince itong si Senator Camille Villar para ho butuhan itong kanilang planong i-convict si VP Sara. Pati sa kanyang pamilya. Kasama na ho itong si Mark Villar, mga kabaitan. Ulitin natin ha, Mark Villar, Camille Villar, Senador Bongo, sa Senador Bato de la Rosa, kasama na rin ho dito mga kabaitan si Amy Marcos, at sino pa ba? Si Robin Padilla, Bato de la Rosa, at meron pa hong si Cayetano, sino pa ba? So merong 8 na. At Jingo Estrada, nagpahiwatig na rin na ayaw na ng impeachment. May siyam na ho. At may madadagdag pa po ho dito mga kabaitan. Kaya itong si Bongit ay gusto niya nang makipagbatiho kay VP Sara at kay Tatay Digong Duterte. Kung saan matapos niyang binastos, winalanghiya at tinaydor ang bayan, ngayon po ay nakapag-isip na ho siya ng ganung bagay na kung saan ay talagang nakakaya ho. Nasaan kaya inilagay nilang hiya? Parang wala nang hiya na to mga kabaitan. At ito ay patunay lamang na malaking sampal din ho ito sa alyansa dahil hindi ho natin narinig na pinasasalamatan ni Senador Camille Villar itong si Bonget at ang alyansa. So, ibig sabihin ho nun, ito ay talagang yung puso niya ay nasa na ho sa PDP laban at sa kampo ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. So ngayon naman po ay dadako tayo dito kay First Lady, former First Lady Imelda Marcos, ay totoo palang may dayaan sa COMELEC. Inamin niya ho dito at siya po ay pinasasalamatan at nag-congratulate ho sa kanyang anak na si Senator Amy Marcos na kung saan nanalo at buti hindi daw siya nadaya. Pakinggan ho natin dito. Salamat sa Diyos, hindi ka dinaya. Gawin na po! Di ba maganda? Place. Di ba? Di ba? Salamat sa Diyos na hindi ka nadaya. So ibig sabihin nun, talagang totoong dayaan, may dayaan ho sa COMELEC. Kasi siya na mismo, dating First Lady, sa panahon ni ng asawa niya ay naman siguro talaga, alam niya na kung anong mga pangyayari ho dyan mga kabalitaan. Bitirana na ho itong si former First Lady Imelda Marcos, mga kabalitaan. Kung politika ang pag-uusapan. Dito ho, ipapaliwanag lang ho natin dito ng husto dahil baka ho maligaw itong ating mga kababayan para maintindihan mga kabalitaan na ito ang pinagmamalaki na datos mula ho sa Philippine National Police kung saan daw ay umabot umano sa mahigit na 43.8 billion na pesos ang halaga ng nakumpiskang tawas mula ho Hulyo 1 hanggang Hulyo 1 taong 2022. At hanggang Mayo 17, 2025, mga kabalitaan, sa ilalim umano ng administrasyong Bonget at sinabi pa nila na mas mataas umano ito kumpara sa higit 14.3 billion pesos lang di umano ang nakulimbat o hindi nakulimbat, nakumpiska rather mga kabalitaan sa panahon ni Tatay Digong Duterte or nasabat para mas lalong maintindihan, nasabat sa kaparehong panahon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung basihan natin yung halaga na kanilang nasabat mga kabalitaan, kung tutusin, kung makikita ho natin litra por litra ho ay talagang mataas naman talaga ang nasabat nilang illegal drugs sa halagang ganito. Hindi na nga lahati ho mga kabalitaan kay Tatay Digong Duterte. Pero ito ay nagpapatunay na isang weak leader ho itong si Bonget, mga kabalitaan, kahit sabihin natin na umabot ng 43.8 billion pesos ang kanilang nasabat na presyo or halaga ng tawas mga kabalitaan. Alam niyo pa kung bakit? Dahil sa panahon ni Tatay Digong Duterte, nung kahit saan napupunta ho itong mga illegal drugs mga kabaitaan sa sulok ng ating bansa, meron ho talaga nakikita natin nung siya po'y nakaupo, itong mga tawas na ito, bigla na lang hong naglaho mga kabaitaan. Kumbaga may hoarding ho sa tawas sa ating bansa.
Dahil sila po ay nakikita ho nila, ramdam nila mga kabataan na seryoso ho sa pakikipaglaban si Tatay Digong Duterte sa mga durugista, mga drug peddlers, o sabihin natin may mga drug pushers, users, mga kabalitaan. Lalo na ho sa mga protektor na nasa gobyerno. Di po ho ba? So talagang bababa ho ang halaga ng tawas sa panahon ni Tatay Digong Duterte dahil tinago ho nila ito eh. Ha? Kumbaga naka-reserve na ito ba para pag natapos si Tatay Digong, iba na maging presidente, ay pwede ho nila itong ma-recycle na naman. Pwede na naman nila itong ibenta. At nagmuni-muni ho sila. Pero ngayon ho, 43.8 billion pesos, napakalaking halaga mga kabitan. Hindi ho yan ibig sabihin na itong laban ito sa administrasyon ni Marcos, laban ho sa mga drug peddlers mga kabalitaan, ay successful ho mga kabalitaan. Dahil, imagine nyo po ha, 3 taon mga kabalitaan, nung pag-upo na pala ni Bungit, kung makikita nyo po ay mas grabe. Rampant ho yung bintahan, kaliwat kanan yung abutan ng illegal na droga sa ating bansa. Sa sobrang dami ho, kumpiyansa ho sila dahil si Bungit ay, pati na rin si Marvel, ay parang hindi ho nakafocus sa illegal drugs kahit bumalik na naman ho mga kabaitan. Nandiyan naman yung patayan, unsehan, at huldapan dahil kulang ha sa follow-up, manguhold up na lang. Minsan, pag sabog na sabog, mang-rape na lang mga kabaitan. Napakadaming problema ho, kriminalidad sa ating bansa sa panahon ni Bungit. Ngayon, hindi ho ako proud sa nagiging resulta ho na umabot sa 43.8 billion. Ito po ay, kumbaga, ito yung tira sa panahon ni Tatay Digong Duterte na inilabas na ho ngayon sa panahon ni Bungit. Dahil sobrang luwag ho nila sa pakipaglaban sa illegal na droga. Kaya umabot ho ito ng 43.8 billion pesos na halaga. Ibig sabihin nun, sa panahon ni Bungit, talagang sobrang dami na pala ang mga nagbebenta ang mga drug peddlers mga kabaitaan. Lalo na ho yung mga addict ngayon na nasa kalye, nakikita natin bumalik na naman ho mga kabaitaan. Ito po ang ibig sabihin natin. Hindi ho tayo proud na umabot ng 43, mas mataas pa kay Tatay Digong. Mas proud ho tayo rito sa 14.3 dahil ang mga droga na nakatambak ho sa kanilang bodega ay hindi ho nila ito nailabas. Itinago na lang ho nila nito para ho sa susunod na mga administrasyon kung maluwag, may recycle pa nila ito at lalabas na parang kikita ho sila ng malaki dahil magmamahal na naman ho ang tawas mga kabalitaan. Kasi nung time na yon sa panahon ni Tatay, ako nga kakilala ko na natsugi na siya eh. Kasi nga ang ginawa ho niya yung para dumami ho yung kanyang bininta niya ng 100 tapos kakaunti lang, daming nagrereklamo. Ginawa niya, nilagyan niya ho ng bubog ng fluorescent yata, dinagdagan. Ngayon nung bumili ho, nagalit kasi sobrang dami, 100 na mura na eh. Ayun pala may bubog pala mga kabitan. Ang ginawa, binalikan, tinadtado hanggang binawian ng hininga. Nakikita ko pa, taguso dito yung kutsilyo. Tadtad yung katawan, may kutsilyo dito na taguso dito, iniwanan ng suspect. Ewan ko lang kung anong kamusta yung suspect, nahuli ba mga kabalitaan. Kaya, mas proud tayo na ganun lamang hong halaga na nakumpiska or na sabato sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Kumpara ho ngayon na ito'y patunay na siguro hindi pa 43.8, mas mataas pa ho ito mga kabalitaan. Yung iba, kung tuloy-tuloy ho nila itong gagawin, ay mas mataas pa ho ito mga kabalitaan. Kaya, itong pagmamayabang ni Bungit, ay nako, hindi ho tayo madadala, hindi ho nila makukuha yung ating simpatiya ho patungkol sa kanilang pagkikipaglaban na naman sa illegal na droga sa ating bansa. Dahil kulilat si Bungit, dahil talo yung kanyang administrasyon, ang kanyang mga nasa alyansa na tumatakbong senador, itong ginawa ho, gusto makipagbati para daw wala nang awayan, para tuloy-tuloy daw yung kanyang magiging proyekto nitong natitira niyang 3 taon mga kabalitaan. Pero huli na ho ang lahat. Dahil ang rason po ho niyan, nababasa na ho natin, kung sila po ay nagtagumpay sa halalan mga kabalitaan, sigurado ho talagang lalabas ang sobrang kayabangan ni Bungit. Ngayon siya po ay nagpakumbaba dahil kitang-kita na ho
na meron na ho tayo naiipong numero dyan, Duterte Block, mas malakas ho ngayon para sa impeachment ni Inday Sara Duterte na maproteksyonan, na ma-acquit mga kabalitaan. Kaya ang ginawa ho nila ngayon, nagpakumbaba at kunwari daw ay makipagbate. Dahil ramdam nyo na rin na bukas makalawa ay siya na lang pong sasampahan ng impeachment at ito po ay meron talagang ebidensya at culpable violation yung ginawa niya ho, itong pagtapon, pagkidnap niya kay Tatay Digong Duterte. At sabi niya pa mga kabaitaan, ano daw, wala daw silang kinalaman ho sa impeachment ni Inday Sara Duterte, itong si Bungit. May papakita akong video sa inyo kung paano niya ho sinagot itong si Eden Santos nung tinanong siya nitong patungkol sa impeachment. At ito po yung kanyang sagot mga kabalitaan. Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan sila na huwag nang ituloy yung impeachment? The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Diba? Wala na daw magagawa yung Senate, wala na rin daw magagawa yung House. Pag tumakbo na daw mga kabaitan, ay uusad na ho yung kasong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tingnan nyo po mga kabalitaan yung kabangagan ho sa sagot na ito. Yun po yung sagot niya. Tapos sasabihin niya, hugas kamay siya, wala daw siyang kinalaman. They have to do that. Sabi na pa nga dito eh. Kailangan nilang gawin ito. O ano bang ibig sabihin ho nun? Siya po ang makikinabang dyan eh. At itong si Tambites, either sino pa yung mga lipores na malapit sa kanya na nangangambisyon na magiging pangalawang pangulo ho ng ating bansa. Ngayon, pakinggan ho natin dito si Tatay Digong. Nung tinanong ho ito si Tatay Digong patungkol ho sa impeachment, na may nagsampa na daw ng impeachment case laban kay Vice President Leni Robredo. Ito yung leader na hinahanap po natin na may prinsipyo at may paninindigan at hindi ho traidor mga kabalitaan. May nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I want alone. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Just stop it. Di ba? Guys, lay off. Stop it. So may isang salita ho si Tatay Digong Duterte. Kaya nga yung mga durugista sa panahon ni Tatay Digong Duterte ay hindi ho talaga mga kabaitan makakaporma ho at yung mga basagulero, yung mga berdugong sinasabi ho nila, yung mga hitman ng mga pumapatay ho ng gumugurgor ng mga nag-onsi ho sa kanila ay hindi ho makaporma kay Tatay Digong Duterte. Natatakot ho sila, pati na yung mga drug lords, peddlers ho natin mga kabalitaan. Ganun ho yung leader na kailangan ho sa ating bansa. Ito, huli na si Bungit parang gusto niya panggayahin si Tatay Digong Duterte. Ayon pa sa kanyang sagot kay Katunying, sabi niya dito na mas okay naman yung re-respetuhin ka pero mas kailangan pala na bangis o di kaya kinakakatakutan din. Huli na ho ang lahat. So ibig sabihin, tama palang ginawa ni Tatay Digong Duterte sa panahon niya. Hindi niya lang maamin-amin na ina-appreciate niya yung paraan ng pamamalakad ni Tatay Digong sa ating bansa. Pero itong si Attorney Panelo ay may kondisyon. Dito ho natin masusubukan kung sincero ho ba itong si Bungit at ang kanyang mga lipores na makipagbati ho kay Tatay Digong Duterte at kay VP Sara at sa lahat ng taga-suporta ng mga Duterte. Kasi basta-basta niya lang hingin yung pakikipagbati. Sinimulan niya yung kaguluhan dyan. Ginawa niya ang pagkidnap at itong impeachment ayon pa sa kanya ay kailangan talagang gawin ng House. Ngayon, basta-basta na lang hihingin yung pakikipagbati. Ganun-ganun na lang kasimple. Parang sumubra ka sa kapangagan na Bungit. Sa nagiging sagot mo sa tanong na ito ni Katunying. Ito. Kung kaya niya ba ang gagawin at ang kondisyones na hiningi ho ni Attorney Sal Panelo para matuloy yung reconciliation ng dalawang pamilyang ito. Dalawang pamilyang nangunguna sa politika ng ating bansa mga kabalitaan. So pakinggan ho natin dito si Attorney Sal Panelo. All right, perfect. You are actually open to this olive branch rather than what former spokesperson Harry Roque said, nek-nek mo. That's a welcome sign. In fact, about 2 months ago, a mutual friend approached me on that matter. He said, and he's a high-ranking official of the government, he said, I'm concerned with what is happening. Is it possible for reconciliation between PBBM and PRRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito.
yun ang sinasabi ho natin dito mga kabaitaan. Ang tanong ho ba, magagawa ba ni Bonget yan? Malamang hindi. Dahil nung kinidnap nila si Tatay Digong, akala nila na sila ay magtatagumpay sa halalan. Kaya sigaw na sigaw siya ng 12-0, 12 kasi sinisiguro na niya to Sila ay mananalo dahil parang sa tingin nila na balian ng pakpak ang PDP Laban at ang taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Nagkamali sila mga kabitan. Mas tumibay pa ang samahan at nadadagdagan pa ang taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. To show you the sincerity of the president. That was 2 months ago pa. In other words, as early as 2 months ago, meron ng mga parinig. Sa akin, welcome yan. Kasi alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Pero may way ba, Attorney Sal, na maibalik pa si Tatay Digong? I heard your previous interview, you kind of said na may magagawa pa. Napag-aralan nyo na ba yun, Attorney? How, is there really a way? Alam mo, napakadali yan. Gobyerno tayo Meron na nga mga president yan. Di ba sa Italy, merong pakiusap yung ICC. It requested the Italian government to arrest someone accused of committing crimes against humanity who happens to be a foreign national. So it arrested that person. And either it was supposed to be brought sa ICC kasi dalawang version Dinala sa Italy ay sa ICC. Yung isang version naman, hindi dinala. But ang common denominator na news, ibinalik. They nullified the arrest and binalik sa foreign country of origin. Madalit sabi, kahit na sinabi ng ICC na arrestin mo, pumayag naman yung isang bansa. Pero when it discovered that there was irregularity in the procedure in arresting that person, hindi sila pumayag. In fact, tinanong nga sila, pumayag mo ba Sabi ng ICC. So, ibig sabihin nun, kung yun ang pangyayari pwede pa lang pwede pa lang mag-apila itong si Bonget kung talagang hindi ho nila sadya na kidnapin at ipapakulong doon sa dahig Netherlands itong si Tatay Digong Duterte. Ganun lang ho kasimple. Di ba? Kasi nakikita naman natin na illegal ho yung pag-aresto at pag-kidnap kay Tatay Digong. So, kung yun po ang pagbabasihan, ay may boses dito si Bonget mga kabaitaan para mapabalik si Tatay Digong Duterte. Kaso lang natatakot na sila dahil unang-una ay mapapaliguan sila ng hiya ng sambayan ng Pilipino, ng taumbayan mga kabaitaan. Yun ang iniiwasan. Pangalawa natatakot sila dahil pag nagsalita na naman si Tatay Digong Duterte at nakabalik sa ating bansa, patong-patong na kaso talaga ang isasampa nila dahil pwedeng kasuhan ang administrasyong ito pag nakabalik si Tatay Digong. Dahil ebidensya na ito na meron talagang kakulangan. May lapses sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. At ito'y sinasabi ni Inday Sara Duterte na culpable violation sa ating saligang batas na magiging mitya ng pagkaka-impeach nitong si Bonget mga kabalitaan. Kung kayo po ang tatanungin dito mga kabaitaan, ano po pa yung masasabi nyo sa pangyayaring ito, sa sinasabi ni Bonget, yung kanyang gustong makipagbati sa mga Duterte mga kabaitaan? So i-comment nyo lang sa baba upang tayo po ay magkakaintindihan at makakuha rin tayo ng opinyon mula sa inyo mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutan i-share nyo na agad, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinyon, suwestyon at i-share nyo po ito. Para hindi tayo magurgor at malabanan ng mga taga-gurgor ng DDS YouTuber or vloggers, kailangan nyo lang po pindutin ang notification bell at maaari i-share nyo po ang video ito para malaman ng karamihan ang mga ganapan sa ating lipunan. Bago tayo magtapos, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim, masalam sa inyong lahat at saludo tayo sa ating mga makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers at mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat po. At pasasalamatan natin yung mga nag-join sa ating munting bahay, si Sir or Boss Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion at Elijah TV. So kung gusto niyo pong mabanggit sa ating bawat reaction video or content, i-click niyo po ang join button dyan at sama-sama tayo sa ating munting bahay. At paalala lamang, yung si Google ay nagpaalala natin, 17% or something, 17% lamang ang nag-turn on sa ating notification. Kaya panyaya lamang sa inyo, suportahan niyo po ang bahay na ito. Ito po ay para sa kaalaman at karagdagang impormasyon na ating pong ipinaliwanag dyan sa inyo para kay Tatay Digong Duterte. Kabisayan ug Mindanao, Luzon, saan mang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa inyo. Ako'y magpapaalam na sa ating pagbabalik. Abangan niyo po mga kabalitaan sa mga mainit-init at komprehensibong mga balitaan, impormasyon dito lamang sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama, chip chip.
Peace out! Ganun agad, balita.